Mga Karos, good morning po. Ayan, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Yan, ngayong araw po ng Huwebes. Mga Karos, for today's video, ito, project update tayo dito sa Anyana Bel Air West. At saka project update ulit tayo ron sa project natin sa Lumina Homes Phase 3. So ito, another day and another house improvement po para sa mga ongoing project. Saka pala mga Karos, may mga absent po tayo ngayon. Tapos yung isa ay absent siya, may masakit sa ano niya, sa dibdib dito. Yan ah. Pero hindi pa po natin alam ang pinakadahilan kung bakit. Pinuntahan namin siya kanina sa bahay nila at bigay tayo ng konting tulong para ipa-check up. Sabi ko ipa-check up niya po yung nararamdaman niya. So 5 araw niya na pala nararamdaman yun. So pagka ganun, agaran ko po yung ginagawa ng ng action. Tingnan natin kung ano yung niya, problema kung bakit nahihirapan daw siyang huminga. So sinabihan ko naman yung tropa rito, hindi tayo nagkukulang sa kanila na iwas-iwasan yung energy drink at saka yung pagkain ng cup noodles. So yan, dati napapansin nyo sa video namin yan, napupunan nyo yan. Pero ngayon, maigpit kong pinagbabawalan sila. Pero hindi naman natin yan mababantayan talaga kung kagustuhan nila, basta wag lang madalas. Yan yung sa atin, hindi lang madalas gawin, lalo na yung mga energy drink. Yan, tubig na lang, mas maganda pa. So mga Karos, samahan niyo po muli kami. Yan, ngayong araw po ng Huwebes. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Ayan mga Karos, nasa Anyana Bel Air West project tayo ngayon. Good morning nga pala kila client owner. Yan, good morning. So dito, yung isang mason natin ang wala. So kahapon, naramdaman niya na naninikip daw yung kanyang dibdib. So mabuti hindi na po natin siya pinapasok muna. Yan, nag-report po siya. Kahapon mismo nag-report kaagad. Tapos ngayong umaga, pinuntahan namin siya sa kanilang bahay. So ito nga po pala yung update. Bali, ang may iwan na poste rito, itong nandito sa gitna. Tapos ito yan, nabuhusan na yan, binabaklas na yung forma. Tapos yung tungkol po dun sa napansin nating naging problema rito sa sa project natin dito sa harapan ng bahay dito sa Anyana West. So dito, mag-adjust tayo ng 15 cm. Dito naman is 15 din. So medyo tumaas po yung niya, tumaas yung asintada. So dito kasi medyo mahigpit po pinagbabawal dito yung mga sobrang sukat, lalo na rito sa harapan ng bahay. May plano naman tayo na sinusunod dyan. Sumobra lang talaga rito. Dito sila kumuha ng sukat sa gilid Syempre ito, yung carport na yan, pag simula rito sa harapan, umadjust ka ng gano'n, medyo mataas na yun. Yan, bali itinutuloy dito yung ceiling framing, tapos electrical, tapos ito yung mga masonry works. Yan ang itutuloy dito. Siya nga pala, ito na nga po pala yung mga naging sitwasyon rito. Ano ba to, panambak? Oo, panambak to, pero hindi pa ganun kadami, konti pa lang to. Tapos ito, kaya na ba to? Graba? Graba yan, magagamit pa po natin to. Actually magkukulang pa yan habol na lang natin. Kahapon ito yung mga nagawa, yung nakapagbuhos tayo ng flooring dito. Bali yung flooring na yan, kita nyo, magaspang na po to. Magaspang siya para pag nagpa-kapit tayo, nagpa-install tayo ng tiles dito, kapit na kapit. So ito, panambak din pala to. Yung panambak, pwede na siguro. Pwede tayo maka-isang truck dito kasi ito medyo madami na to, plus yun. Pwede natin pahakot para lumuwag. Tsaka yung sako, mapakinabangan natin. Bali, ang plano ko ngayon, magpa-deliver po ng materyales na adhesive cement, yung ginagamit sa pag-install ng tiles. Tsaka isang truck ng buhangin. So bali dito yun, dito na po yun. Dito i-deliver. Pag deliver dito, yan, isasako ng buong tropa ipapasok sa loob. So ayan na yung iba. Bumili lang sila ng tubig. Tapos ito, mga 1 linggo na lang, pwede na po natin baklasin to. Pero tuloy-tuloy lang naman yung pagdidilig dito. Mga piping boards para sa kisame. Yan, ito yung gagamitin natin para sa second floor. Ang plano nga pala ni client owner dito, walang iba kundi swing door. So hindi pa ako sigurado kung gawa sa wood or aluminum. Maganda rin sana aluminum na. Tapos pagdating naman dito, burning door. So sliding po siya. So pagka burning door, automatic nandito yung switch niya.
Na, pagka swing door naman, nandito naman yung switch niya. So syempre palis dapat kasi kapag sinara yung pinto, nahihirapan kang pindutin yung switches para sa ilaw. So ang plano rito, meron tong 6 na pin light dito. Yung 6 na pin light, mga malalaking pin light na po yun. Tapos meron kami ibababang wire para sa saksakan ng TV. Tapos dito naman may exhaust fan sa gitna, may 2 malaking pin light magkabila yan. LED wall mirror and shower heater. Yan sa mga electrical wiring niya. Tapos dito naka cove ceiling tayo. Yun ang plano ni client owner dito. Ang cove ceiling. Hindi na nga lang to magiging mataas. Yan, hindi siya magiging mataas tingnan kasi meron tayong mga iiwasan kagaya nitong biga. Ayan, may biga. Pero dito, yung squareness ng pinaka-cove, dito lang niya mapupunta. Dito sa gawin na to. Iiwasan namin tong hagdanan. Kasi kapag nilagyan pa namin ng tambol to, medyo sisikip na po yung sa hagdanan. Sa taas, yung sa bubong, so medyo floating pa lang to, so ibig sabihin hold lang muna to. May mga gagawin pa po kami dyan. So tatapusin yung mga nabungi na firewall. So anayin po namin yan kasi naglagay po kami ng ng trusses, nag grouping framing kami. So ang gagawin dyan is kukumpletuhin muna yung mga pader. So papalitadahan yan. Tapos waterproofing natin. Pag na waterproofing na po yan, saka tayo bibili ng flashing at saka capping para malagyan na po. Tapos dito naman, ito yung update. Yung update dito. Yan. Tatanggal na unti-unti. Dala ko pala yung concrete nailer. Dala ko. Para rito, para madali lang. So yung sa partition po, hindi na po ito babaguhin. Ito na po talaga yan. Sa magiging setup nito, may mabubutas lang dito banda kasi magiging karugtong ng cabinet niya itong part ng area na to. So mangyayari, yung pinakatambol ng cabinet mapapunta dun sa likod. So ito plain. So magandang idea rin po yun para yung squareness nitong kwarto na to, kasi ito yung pinaka master's bedroom. So lalaki po siya. Yan nung pisa na po nila rito. Insulation muna, insulation. Kaya kailangan pong baklasin lahat ng ng metal paring. So baka magsabi kayo, sayang naman. Pero hindi ho talaga kaya. Kailangan po talagang baklasin para maganda nating mailagay po tong mga insulation. So ilalagay po yan lahat dyan. Sa nakikita ko, mukha namang kasya, mga kasya na yan, Oo, onti lang kasi yung nabawas dito sa kabila. Kasya naman siguro. Yung mga metal paring. Yan. Nakapagdilig ba kayo? Diligan to? Padiligan mo muna. Hindi pa yata nadidiligan. Yan, maaga pa naman. Alas 8 pasado pa na. 20 watts po. At ayun na nga, merong sablay na nagawa rito na kailangan po natin yan baguhin. So hanggang dito po yata siya Yan, hanggang dito. Yan ang tatanggalin. Yan, sumobra kami ng ganyan dito. Sa kabila rin, ganun din. Ito yung tatanggalin. Yung additional na palitada rito. So ito. Yan. So meron tayong kailangan ayusin dito. So dapat habang sa renovation pa lang sumobra. Madali lang naman yan. So tatanggalin lang yan, tapos aayusin lang po uli yung palitada na kasing ganito kaganda, ganito kalinis, ganito kapantay. Ayan. Yan. Sumobra nga talaga. Kita naman talaga sa mata. Yan, susukatan na lang. Pero itong mga poster rito, yan na talaga yung original na sukat yan. Ganyan lang siya kababa. Dahil meron tayong concrete canopy rito sa pagpasok ng entrance, service entrance. Yan, medyo mataas na to kasi hindi naman pwedeng bitin yung poste kasi yan yung magpapatibay
So diyan kakapit yung parang pinaka slab natin para sa concrete canopy. Yan, okay na muna tayo rito sa Anyana Bel Air West project. So yan po muna yung update. Yan, pupunta na ako ng ano ngayon, ng hardware. Yan, para maka-order tayo ng buhangin dito. At saka kahit 40 bags lang muna ng adhesive cement. Tapos yung tungkol sa kisame, yan, hindi pa naman po yan malalagyan ng kisame, pero pwede na po akong magpa-deliver kasi mag-electrical wiring pa dyan eh. So isa rin yun sa advantage na pinabago yung ceiling, madaling mag-electrical. Yan, maaayos pa natin. So ito, baka gawin na lang namin to sa mga susunod na araw, yung repair dito sa kabila. Actually dapat content natin kahapon yan, content natin sa title, kaso nga lang hindi na po natin naisingit dun sa description at saka sa thumbnail. So ayan, meron kailangang ayusin dito na napaka-importante na sumablay tayo. Pero yung pagkasablay na yan, madali namang ayusin. Habang nasa renovation pa lang, maayos na kagad. Bale, ito mga karos, nandito pa rin tayo sa Anyana Bel Air West. Yan, kanina kausap natin si client owner. Yun, pinag-usapan namin dito yung mga ilaw na ilalagay po rito sa kanyang bedrooms, yan, sa walk-in closet at saka dito sa living space. Saka syempre yung mga tiles na gagamitin po rito. Ayan, shoutout nga po pala sa ano po, sa subscriber po natin. Yan, shoutout kay Russell Corpus. Belated happy birthday noong June 27. Yan, palagi din po nanonood dito from Gulfport, Mississippi, USA. Yan, happy birthday po sir. Yan, God bless and ingat po palagi dyan. Yan, mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Yan. Tapos shoutout na rin nga po pala sa papa po ng ongoing client po natin. Yan, kay Sir Rodel Camacho ng Gubat, Sorsogon. Happy 68th birthday. Yan, 60 years old. Yan, senior citizen. Yan, bali birthday niya is June 19, sakto ito nung in-upload natin tong vlog na to. Yan, God bless, more birthdays to come at saka mabuhay po kayo hanggat gusto niya. Ayan, ito, punta tayo ng hardware ngayon. Order tayo ng buhangin at saka ng adhesive cement. Tara. Nandito na tayo sa hardware. Yan, bali worth of 15,600. Yan, medyo madami na yung ABC adhesive natin, nasa 40 bags na. Siyempre, para maganda yan, may stock na tayo ron. Tapos itong white sand, dalawang elf. Yan. So bali ito po yung truck yan. Yan po yung gagamitin, dalawang elf na po yung kasya po dyan. So ang susunod natin pupuntahan itong sa UTAP, dito sa may Gentry. Yan, bibili tayo ng stone cladding na gagamitin natin doon sa bar counter para dito sa project natin sa phase 3. Tara. Siya nga pala mga karos, nandito na tayo sa UTAP. Ayan. Nasa isang oras na tayo rito. Medyo matagal talaga, lalo na kapag nagsasabay-sabay po yung mga bumibili. Ang mga matatagpuan po mga materialis dito, yung PVC panel, wall fluted panel, tapos yung ibang mga pang exterior na panel na mga uso na ngayon. Kahit yung mga PVC solid panel na nilalagay po sa gate, stone cladding, and at marami pang iba. Dito po yan sa may General Trias, San Juan Dos. Yan, malapit po sa landmark ng Robinson Tejero. Ayan, dito sa may Cavite. So shoutout nga pala kay Sir Jan na nakilala po tayo rito. Napakarami po talagang bumibili rito simula po nung na-i-vlog. Yan, marami na rin po nag-vlog dito sa area na to. Stone cladding na 4 na piraso lang. Medyo matagal na. Kaunting tiyaga lang. May tiyaga, may nilaga. Okay na tayo rito. Parang tayo na lang yung natira rito. Mag-alas 11 na. Siya nga pala, hindi available yung ibang mga colors na ini-expect namin nila client. So ito, malapit naman po siya sa color ng gray. Yan, bali kapag tinapat dito yung bar tool na binili ni client, mas mangingibabaw yung ano niya, yung bar tool. Siya pala, tapos na kami mananghalian. Ayan na, nandito ako ngayon sa City Mini Home Depot sa may Biga. Yan, bumili pa ako nito. So ito po yung gagamitin sa may landing step. So akala ko kasya na yan hanggang doon sa matapos. So 5 piraso lang naman yung yung binili natin. Ayan, para sa project natin sa phase 3. Tara.
Bali mga karos, after break time, nandito tayo sa Lumina Homes Phase 3. Ayan, nakabalik na ulit tayo rito. Ayan na. Kaninang umaga, dumaan tayo rito pero hindi tayo nag-vlog. So, yun yung kailangan. Yung binili ko kanina stone cladding at saka yung binili kong additional na tiles. Ayan. Siya nga pala, ito, pinturado na. Ayan, pinturado na ng epoxy. So, epoxy muna tapos ito papalinis na natin to. Tapos yan, nagpadagdag pa nga si Louie ng 5 piraso rito. Yan para dun sa sabi yun? Si Rojo at saka rito. Pero yung pinakadulo niya, Louie, may ano na stopper, may groove, ayan. So kasyang kasya na po yan. Tapos itong stone cladding na dala natin para po dito yan at saka dito. Yan, saktong-sakto na po yan sa 4 na piraso. Uy, pakitayo na nga lang to dun, uy. Baka maapakan. Yan. Kala mo, totoong ba to, no? Yan. Yan, microwave, oh. Ano? Yan. Kinakatak ba to? Sige. Oh, yan, yan. Bakyo, tayong lalagay magkain dyan. Nalaon. Pero mahirap din yung pag mahirap ka huwag ka bibili. Wala ka ilalagay. Oo. Wala rin kung wala kang ilalagay, no? Ang laki nga, pero wala ka naman ilalagay. Marami nga, maliit pa nga lang eh. Wala nang malaman eh. Hindi pa kaya kalaki. Ang ganda. Ayan. Kinakatak yan. Kinakatok ba to? Pero pag nakasaksak na. Ito lang yung lagi ko sinasabi sa vlog na kailangan may allowance po to. Pag ako gumagawa ng sukat nito, binubuksan ko yung 2 pintuan, saka ko sinusukatan. Magkaiba kasi yung sukat niyan eh. May tendency kasi kapag yung kaha lang yung sinukatan mo, pag binuksan yung rep, tatama po yan sa sa dingding. So yan, saktong-sakto lang po siya rito. Diba? Ni Jamil. Lalakad muna kami ni Mrs. nung kailangan nila rito. Mamaya makakakyat na po ako dun sa taas. Yan, matche-check ko na po yung mga ginawa dyan, pati dito sa bubong at saka dun sa slab. Isang bundle na ng basahan, kuya. Isang bundle na. Tapos sa'yo, sobra na yung isang bundle. Hindi, yung mga para rito pa. Sakto na to. 2 masking tape na, uwi. 2. 3. Sige, 3. Okay, tara. Time check, 1:00. Yan, mainit na po rito. Dito yung tutok ng araw eh. So ito na nga po pala yung masking tape. Tsaka to basahan. Yan, hanggang sa matapos na siguro to. Yan, balik tayo sa phase 3. Thank you. Sige, salamat. Yan, basahan lang. Tsaka masking tape. Yan, marami-rami na rin po magagawa rito. Puro linis na lang po. Tapos yung installation na lang ng cladding. Meron tayong mga di inaasahan na wala ngayon. Kaya pakinahan niya po muna, pakihabol. Salamat. Ayan, yung mag-i-install po sana nito, yan, hindi nakapasok. Ayan. Ito pala, yung kinabit na yung water closet. Ayan. Bali kanina, galing na kami sa labas, hindi pa naisabay. Ito, cleaning material. Bali, muriatic acid tsaka lacquer block. Worth of 300 lang naman to. Yan, panlinis. Pwede rito. Oh, yeah. Tara. Mainit. Mainit. Yan. Tama nga. Isa to eh. Very good. Ba, nilagay na pala. Eksakto pala yun oh. Baka talaga din daw. Kayo gumawa niyan eh. Gumawa eh. Okay na. Sakto na rin, pare. Di, sakto naman talaga yung unang gawa nyo. Meron nga kasi siya nakaumbok sa taas. Ayan, tingnan mo yung gap po. Yung namagap doon na liit. Ito may yan. Ang laki. Laki, diba? Anong buo yung nga. May nakapag-comment daw, baka daw sa ilalim yan. Sabi? Hindi, naka-fix. Nakapix? Oo. Di ba po talaga yan? Sa ibabaw. May mga wire-wire. Kasi sobrang laki na kasi, sobrang laki na. Kaya nandun. May transformer po. Oo, yun. May mga wire. Sobrang laki na kasi nito. Kaya malakas ako rin dito.
Eh, malalaman. Inverter naman yan. Inverter naman. Mag-comment nga po kayo kung malakas talaga to sa oriente o hindi. Talagang ubudal laki. Matakad pa sa'yo, ano? Oo. Malalaman mo ngayon, mamaya ganyan ha? Iyon, no? Comment below. Comment down below. Yan. Comment down below. Oo. Kaya, kamusta yung raffle, pare? Yan. Wala punta. Pag nagbayad, wala pa rin. Wala pa pala bayad. Okay. So, babalik po ako rito mamaya. Yan na, imbitado pala tayo sa, ano ba yun, pare? Anniversary. Anniversary nyo? Happy anniversary, pare. Master! Happy anniversary! Yun, no? Sa inyo ni Mrs. Yan, doon tayo mamaya sa kanila. Mamaya. Yun. Pakita. Yan na. O siya. Balik tayo rito mamaya. Masa po dito kuha dito. Nakaya ko na. Bakit? Bakit naman matesting? Kailangan yan na testing yan. Para pag magkaroon ng problema, i-re-report ka agad doon sa ano. Sabi sa Anyana, pinagtatanong. Oo, sa Anyana, pinalitan, no? Anyana Bel Air East. Pinalikan yan. Bali mga karaos, bumalik tayo rito sa Garden Premier Project. Yung project kasi natin doon sa Luminong Space 3, yan na mag-general cleaning na sila doon. At hanggang ngayon nag-install po si Luminan Tiles doon sa may landing area, doon sa may stairs, bakit na second floor. So hindi na po tayo makakapag-update doon hanggang sa loob dahil naglagay na po sila ng chemical solution sa flooring. So ito, dito na lang po tayo magbibigay ng update. Ang weather. So ano po rito, napakalilim kapag dating ng mga anong oras, mga alas 12 pababa. Yan, malilim na dito. Yan. Sarap tumambay rito. Sarap magpahinga. Tsaka pala, ito na nga po pala yung insulation. Ayan, oh. Ang ginamit po namin dito, hindi naman nasayang yung mga pinagbaklasan dito. Yung dating niyang ceiling framing. So yun yung ginamit namin para maipit po natin itong foam insulation. So sa nakikita ko, 100% pa rin naman po natin na nakuberan po yung buong bubong. So kahit po na hindi tayo nagbaklas, ang nangyari po rito, bali 100% pa rin natin siya nakuberan. Maganda pa rin kasi yung common na installation, babaklasin mo yung bubong, ilalagay mo yung foam insulation sa trusses, tapos isa-sandwich mo siya dun sa long span roofing or sa bubong na ilalagay mo. So ganun po sana, pero dito ang ganda at saka maayos po yung pagkakadali. Sige, yeah, ceiling framing na sila. Gamit yung concrete nailer. Ang gaan lang. Ang bilis lang. Yun, oh. Bali yung in-order natin kaninang umaga rito, dumating na. Ito na yung 40 bag ng adhesive cement. Yan. Sa mga susunod na araw, unti-unti po natin aasikasuhin dito yung sa tiles at saka po yung sa PVC panel na gagamitin po sa taas. Yan. Tapos may dumating din na isang truck ng buhangin. Ang nangyari, bali dito siya, no? Dito siya binagsak. Tapos inilipat nila dito, hindi na nila sinako. Pinagtulong-tulungan na lang po nilang nilipat dito. Tsaka pala, itong ating slab dito, nasa ano na po siya, nasa 10 days na. So, unti-unti na rin po natin pinatatanggal dito yung pinaka-braces niya. Pero yung tukod, ang papaabutin pa po natin ng isang ano po yan, mga ano na lang po to, mga 5 araw or 6 na araw pa. Tapos sa hakot pa ng back, ayan, ito. Baka pwede na rin tayo magpa-schedule. Siguro bukas pwede na tayo schedule to. Bali mga karakas, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Huwebes. Ayan, kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod na video. Kaya maraming salamat po sa walang sawa niyo pong suporta dito po sa aming channel. Saka pala, imbitado po tayo ng kumpare natin dito sa gumagawa po ng glass and aluminum. Inimbitahan po nila tayo para sa anniversary nila mag-asawa. Magpapa-celebrate po sila. At ito lang po muna yung mga nagawa dito sa ongoing project dito sa Phase 3. Yan, nagustuhan ni Mrs. yung refrigerator doon. Sobrang laki daw. Tsaka yung project natin dito sa Anyana. Yung project natin doon, so may nakita tayong mali ron, aayusin na lang po natin yan sa mga susunod na araw. See you on my next vlog. God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Tara!